Hindi pa man sumikat ang araw, sunod-sunod na hiyawan na kaagad ang narinig ng mga kapitbahay sa tirahan ni Lizzie. Kahit alam nilang may nangyayari ng masama, hindi pa rin sila nakialam upang tulungan ang babae. Alam kasi nilang bugbog sarado na naman ito sa lesenggero niyang asawa. Napapailing na lamang ang mga kapitbahay tuwing naririnig nila ang ingay, hiyaw at paghingi ng tulong ng babae. Hindi sa walang puso ang mga taong ito. Sadyang ayaw lang nilang madamay dahil walang konsyensya kung pumatay ang asawa ni Lizzie na si Antonio. Miyembro kasi ito ng isang malaking gang sa kanilang lugar. Kaya takot din ng mga tao na makisali sa gulo ng mag-asawa. Naawa lamang sila sa kaisa-isang anak na mga ito na tanging saksi kung paano maglupasay sa sahig ang kanyang ina. Habang walang awang binubugbog ito ng kanyang ama, sinubukan na rin nilang tawagan ng pulis ang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, kaibigan din nito ang chief ng mga pulis. Kaya wala rin silang magawa. Aray ko, tama na. Antonio, maawa ka. Pagmamakaawa ni Lizzie habang nakahiga sa sahig, naliligo sa sariling dugo at puno ng basa ang mukha at katawan. Ano? Ngingiti-ngiti ka pa ha? Masarap ba siya ha? Mas pogi ba siya sa akin? Ano Lizzie? Sagot! Galit na sigaw ni Antonio. Umiling-iling naman ang babae. Hindi dahil tinatanggi niya, kundi walang katotohanan ng lahat ng pinagsasabi ni Antonio. Lasing na naman kasi itong umuwi galing inuman, kaya kung ano-ano ang pumapasok sa utak ng lalaki. Narinig naman ni Rica ang hiyaw ng kanyang ama mula sa ibaba. Kaya kahit hindi pa siya tapos sa kanyang assignment, dali-dali siyang bumaba upang suriin kung ano ang nangyayari. Kahit sanay na siya sa ganitong pangyayari, hindi pa rin mapigilan ng isang bata ang makuryo sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid niya. Nang madatnan niya ang kanyang kawawang ina, hindi na lamang umimik si Rica. Maski kasi siya, kahit anong pigil niya sa kanyang ama, hindi siya nito pinapakinggan. Bagkus, sa kanya lamang nababaling ang galit nito sa kanyang ina kapag nangialam pa siya. Nung pumatak na ang 6:00 ng umaga, doon lamang tumigil si Antonio sa pambubugbog sa kanyang kawawang asawa. Iniwanan lamang niya ito sa sahig na wala ng malay. Samantala, nang makumpirma ng batang babae na umalis na ang kanyang ama, kaagad niyang inasikaso ang kanyang ina. Pinunasan niya ang mukha ng ina at binihisan ito kahit nahihirapan siya. Kinuhaan niya rin ito ng unan at kumot bago siya tumungo sa kusina at nagluto na ng kanilang makakain. 10 taong gulang pa lamang si Rica, ngunit marunong na siyang magluto. Almusal lang naman ang kanyang niluluto araw-araw dahil hindi makagawa ang kanyang ina sapagkat inaasahan niyang wala na itong malay pagkatapos bugbugin ng kanyang ama. At nang magising naman si Lizzie, hindi na siya nagulat pa nang madatnan niya ang kanyang sarili sa sahig at ang pagkain sa mesa na nakahanda na. Kain na po, Mama. Nakakangiting pag-aaya ni Rica na parang walang nangyari. Tumango naman ang ina at paika-ikang lumapit sa pagkainan. Nang makaupo si Lizzie, kaagad niyang hinawakan ng kamay ni Rica. Okay lang si Mama, anak ha. Pilit ng ngiti ang ibinibigay ni Lizzie sa bata. Hindi naman siya pinansin nito at nagpatuloy na lamang sa pagkain. Kahit naman sabihin nitong okay o ayos lang siya, hindi pa rin maniniwala ang bata. Dahil kitang-kita ng kanyang mga mata kung paano bugbugin ng kanyang ama si Lizzie. Pagkatapos mag-almusal, kaagad na nag-ayos ang bata at nagpaalam na sa ina bago pumasok ng paaralan. Inihatid naman siya ng babae sa labas ng kanilang bahay. Hindi rin naman kasi kaya ni Lizzie na maglakad papuntang school
upang ihatid ang bata dahil sa sakit ng katawan na kanyang natamo kay Antonio. Akmang papasok na muli si Lizzie sa kanilang bahay. Napatigil siya nang bigla siyang tawagin ni Faye na isa sa kanilang kapitbahay. Kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalala dahil sa nangyayari sa kanya. "Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Faye sa babae. Ngumiti naman ng pilit si Lizzie. "Oo, ayos lang ako." Maikli ngunit walang emosyon na sagot nito. "Kung ako sa'yo, umuwi ka na lang sa inyo. Magbakasyon ka roon para naman makapagpahinga ka sa pambubugbog ng asawa mo." Suhestyo ng babae. Ngunit umiling lamang si Lizzie bago tuluyang isinara ang pintuan. Doon lamang tumulo ang luha ng babae. Napaupo siya sa sahig habang umiiyak. Hindi na niya kasi alam kung sino ang lalapitan niya. Gustong-gusto na niyang makaalis sa poder ni Antonio. Ngunit natatakot siya dahil kahit saan man sila magpunta ng kanyang anak, nahahanap at nahahanap pa rin sila nito. Kaya ayaw niyang umuwi sa Katbalugan Samar, kung saan siya lumaki at kung saan naninirahan ang kanyang pamilya. Dahil ayaw niyang idamay ang mga ito sa init ng ulo ng kanyang asawa. Miyembro ng malaking gang si Antonio sa kanilang lugar. Walang kinakatakutan ito, kaya ayaw niyang umuwi sa kanila dahil tiyak matutuntun pa rin siya ng lalaki. Kahit masakit ang katawan, pinilit pa rin na tumayo ng babae at niligpit ang kalat. Pinunasan niya rin ang kanyang sariling dugo sa sahig bago tumungo sa banyo at humarap sa salamin. Napapaluha na lamang siya nang makita ang kanyang sarili na puno ng pasa sa mukha. Halos mangitim na ang kanyang mata dahil sa suntok ni Antonio. Marami rin siyang pasa na natamo sa tiyan, paa at binti niya. Doon lamang niya naalala ang habilin sa kanya ng mga magulang noong maayos pa ang relasyon nila ni Antonio. Noon pa man ay masama na kasi ang kutob ng mga ito sa lalaki. Ngunit hindi nakinig si Lizzie. Mas pinili niya pa rin ang lalaki kaysa sa kanyang mga magulang. Kinagabihan, umuwing hindi lasing si Antonio. Ngunit galit naman dahil nasinghalan siya ng kanyang boss. Kagaya ng nakagawian, kay Lizzie na naman niya ibinaling ang galit at pagod na natanggap niya mula sa trabaho. Walang magawa ang babae kundi tiisin ang sakit na kanyang natatamo sa bawat suntok at sipa ng lalaki. Tuwing napapansin niyang nakatingin si Rica sa kanila, sinisinyasan niya na lamang ito na umalis. Wala namang magagawa ang bata, kundi ang sumunod. Hindi niya rin mapigilan ng kanyang ama dahil takot din itong masaktan ito. Pagkatapos bugbugin, kinaladkad naman si Lizzie ng lalaki papunta sa bodega at doon ikinulong siya. Mabuti na lamang at naitago niya sa kanyang short ang cellphone na dikipad. Wala na rin siyang pagpipilian. Kung hindi siya tatawag at manghihingi ng tulong, tiyak na hindi na sila ng kanyang anak sisikatan ng araw na yon. Ilang minuto ang makalipas, isang kalampag ang narinig niya sa pintuan. Kasunod nun, ang pag-iyak ni Rica. Kahit nanginginig, dali-dali niyang dinayal ang numero ng pulis. Maya-maya pa, tumahimik ang buong bahay. Dali-dali namang lumapit sa pintuan si Lizzie at sumilip sa maliit na butas. Doon niya napansin na nakahiga sa sahig si Rica. Umiiyak habang nakahawak sa tiyan nito. Durog na durog ang babae nang masaksihan ang pag-iyak ng kanyang anak dahil sa pananakit ni Antonio. Ano? Subukan mo pa akong saksakin? Hindi lang yan ang matatanggap mo sa akin, Rica. Baka matulad ka pa sa nanay mo. Boy! Bulyaw ni Antonio at dinuraan pa ang anak. Antonio, maawa ka.
Tama na yan. Huwag ang anak natin. Huwag si Rica, Antonio. Maawa ka. Umiiyak na pagmamakaawa ni Lizzie. Agmang susuntukin muli ni Antonio ang bata nang biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Tumingin saglit si Antonio kay Lizzie bago ito tumungo sa pintuan at pagbuksan ng kumakatok. Doon naman nakakuha ng pagkakataon si Lizzie. Ginamit niya ang kanyang hairpin upang buksan ang padlak ng pintuan at dali-daling binuhat si Rica kahit namamaga ang kanyang mga baraso. Pumasok muli sila sa bodega at doon nilak niya ito mula sa loob ang pintuan. Nang matapos sa pagkikipag-usap si Antonio sa mga pulis, kaagad niyang isinarado ang pintuan at nagsisigaw sa galit. Napansin niya ring nawawala si Rica at ang bukas na padlock, kaya mas lalo siyang nanggagalaite. Pinagsusuntok niya ang pintuan ng bodega, ngunit hindi niya ito magawang buksan dahil isinarado ni Lizzie ang pintuan mula sa loob. Isa pa, bakal ang pintuan ng bodega, kaya imposible talagang masira niya ito gamit ang sipa at suntok lamang. Lizzie, buksan mo ang punyetang pinto na to! Sigaw ni Antonio na parang baliw na baliw. Niyakap naman ng babae ang anak habang nanginginig. Nagawa mo pa talagang tumawag ng pulis? Leche ka! Antayin mong mabuksan ko to. Makikita mo ang hinahanap mo. Sigaw muli ni Antonio mula sa labas. Napaiyak na lamang ng malakas si Lizzie. Nanghihingi na rin siya ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Ngunit alam niyang magsasawalang bahala lamang ang mga ito para makaiwas sa gulo at para na rin hindi sila mapag-inita ni Antonio. Samantala, habang patuloy si Antonio sa pagsuntok o pagsipa sa pintuan upang mabuksan ito, nakuha ng isang bukas na bintana ang atensyon ni Lisa. Kasya rito ang katawan ng isang tao, kaya nakaisip siya ng paraan. Dali-dali siyang lumapit dito at isa-isang kinuha ang jealousy na bintana. Pagkatapos nun, binuhat niya si Rica at inutusan na lumabas sa pamamagitan ng bintana. Nang makalabas na ang bata, lumabas na rin siya at doon tuluyan na silang nakatakas sa impyernong bahay na iyon. Kaagad silang tumakbo ni Rica kahit hindi nila alam kung saan sila tutungo, basta't makalayo lamang sila sa demonyong bahay na iyon. Sa gitna ng buwan at dilim ng dinadaanan dahil sa mga sanga ng puno, makikita mo ang mag-inang tinatahak ang kagubatan upang makatakas lamang sa demonyong si Antonio. Samantala, nang tuluyan ang mabuksan ni Antonio ang pintuan ng bodega, laking gulat niya dahil wala siyang Lizzie at Rica na nadatnan. Napagtanto niya na tumakas na pala ang mga ito sa pamamagitan ng isang bintana. Kaya naman nagwala ang lalaki dahil sa galit. Pinagtatapon nito ang mga bagay na nakikita niya at nahahawakan. Maski ang dating litrato nila ni Lizzie sa picture frame ay hindi nakaligtas. At wala siyang nagawa kundi ang uminom na lang ng alak. Sa pagkalipas na mga ilang oras, nagising naman sa isang matinding sikat ng araw ang mag-ina. Sa gubat sila kasalukuyang nananatili dahil tiyak hindi sila mahahanap ni Antonio doon. Ma, saan po tayo nito pupunta? Nag-aalalang tanong ni Rica sa kanyang ina. Ngumiti naman ng pilit si Lizzie at hinawakan ang dalawang braso ng anak. Doon sa lolo't lola mo. Doon muna tayo pansamantala, anak. Nakangiting sagot ni Lizzie. Po, hindi po ba malayo po ang Samar dito sa atin, Nay? Nagugulo ang tanong ng bata. Dinukot naman ni Lizzie ang kanyang cellphone at natirang pera na tinago niya kung sakali. Sapat na iyon para sa pamasahe nila
patungong Katbalugan, Samar. Paano tayo kakain yan, Nay? Nagugutom na rin po kasi ako. Inosenteng wika ni Rika. Doon naman pumasok sa isip ni Lizzie na tumungo sa kanyang dating kaibigan na si Vincent. Isa itong journalist sa kanilang lugar, kaya naman hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at dali-daling tumungo roon sa bahay ng binata. Nang makita naman sila ng lalaki, hindi ito nagdalawang isip na itago ang mag-ina at pakainin dahil sa sinapit na mga ito. Ano nang plano nyo niyan? Uuwi kayo sa atin? Tanong ni Vincent kay Lizzie na kasalukuyang kumakain. Tumango naman ang babae. Kailangan kasi at isa pa, ayoko nang bumalik sa poder ni Antonio. Paliwanag naman niya rito. Paano yan kapag nalaman ni na tito at tita? Tiyak na magkakagulo talaga. Saad ni Vincent. Hindi yan, pero gusto ko sanang humiram sa'yo ng maleta at kaunting damit. Nais kong umuwi roon bilang bakasyon. Ayaw kong ipaalam sa kanila nanay at tatay ang nangyari. Litanya ni Lizzie. Yung mga pasa mo, di ba yung mga sugat mo, lalo na sa mukha, paano mo naman ipaliwanag yun? Basta, ako na lang ang bahala. Basta, tulungan mo na lang ako. Tumango-tango naman si Vincent at sumang-ayon na lang sa plano ng dalaga. Pagkatapos kumain, dali-daling nagligpit ang mag-ina bago nagpaalam at nagpasalamat kay Vincent. Hindi naman pumayag ang lalaki na paalisin ang mga ito dahil hindi siya kumbinsidong ligtas si Lizzie at Rika na makarating sa sakayan ng barko. Kaya naman dinala niya sa garahe ng kanyang bahay ang dalawa. At doon nagboluntaryo siyang ihatid na lamang ang mga ito. Baka kasi ay maligaw pa ito sa siyudad ng Cebu at kung saan-saan pa makarating. Hindi naman tumanggi si Lizzie sapagkat mas delikado kung magko-commute sila patungong sakayan ng barko. Dahil ang bali-balita daw doon ay maraming manluloko doon. At kilala din niya si Antonio kasi marami itong koneksyon na malapit sa kanilang lugar. Ilang oras ang makalipas sa wakas, nakarating na rin sila sa pier. Kaagad na bumili ng ticket si Lizzie at nagpaalam na ng tuluyan kay Vincent. Ngumiti naman ang lalaki at kumaway dito habang papasok na ang mga ito. Samantala, sinubukan ng puntahan ni Antonio ang mga naging kaibigan ni Lizzie, ngunit ni isa sa kanila ay hindi alam kung nasaan ang kanyang mag-ina. Halos mabaliw na siya sa kakahanap sa mga ito nang bigla niyang napansin ang litrato ng lalaki sa wallet na naiwan ni Lizzie. Sa pagkakaalam niya, si Vincent ito ang dating kaibigan ng kanyang asawa. Malapit lamang ang binata sa tinitirhan nila, kaya naman hindi siya nagdadalawang isip na puntahan ito. Sakto namang kakarating lang din ni Vincent galing doon sa syudad. Nang isang suntok ang sumalubong sa kanya mula kay Antonio, na kanina pa naghihintay. Hindi pa siya nakapagsalita ng isang suntok muli ang kanyang natanggap. Kasunod noon, ang paghawak ni Antonio sa kwelyo nito. Nasaan si Lizzie? Nasaan ang mag-ina ko? Galit na tanong ni Antonio. Pare, hindi ko alam. Pagtatanggi ni Vincent. Hindi naman niniwala kaagad si Antonio. Kaya naman binigyan pa niya ng isang suntok muli ang binata. Alam kong matagal naman ang gustong kunin si Lizzie sa akin. Pero ito ang tatandaan mo. Hinding-hindi mo makukuha sa akin ang asawa ko. Akin lang siya. At kapag nalaman kong tinutulungan mo siyang tumakas, puputulin ko yung bayag mo. Pagbabanta ni Antonio bago binigyan ng isang malakas na suntok muli ang binata. Wala namang nagawa si Vincent kundi ang tanggapin lamang ito. Ngunit bago siya iniwan ni Antonio, nagsalita ulit siya laban dito.
Kung gusto mong mapasayo ulit si Lizzie, tigilan mo ng pagsinghot mo. Hindi binuhay ang kaibigan ko para gawin mong pansimbag tuwing galit o lasing ka o may tama ka. Saad ni Vincent. Hindi naman nakapagbigil si Antonio at sinuntog ulit ang binata. Doon, tuluyang nawala ng malay si Vincent. Samantala, makalipas lamang ang halos 12 na oras, nakarating na rin ang mag-ina sa lugar nila. Nasa parte sila ng Katbalogan Samar, pero sila ay nasa bukid na parte. Nung una ay natutuwa pa si Rica dahil nakakita siya ng magagandang dagat. Yung bang malinaw, pero habang patagal ang biyahe ng jeep, ay unti-unting nawawala ang tanaw na dagat. Hanggang sa naging puro niyugan, palayan, at mga kakahuyan na lamang at napakaraming saging ang nadadaanan na lamang nila. At yun nga, nung bumaba pa sila sa jeep ay sumakay pa sila sa tricycle. At nung makababa naman sila at konting lakad na lang ay mararating na nila ang kanilang komunidad. Biglang napahinto si Lizzie. Hindi mapigilan ni Lizzie na mapangiti dahil ilang taon na rin simula nung umalis siya sa lugar na ito, at pagkatapos nun, ang tagal niya muling nakabalik sa kanyang pamilya. Dahil sa kagagawa ni Antonio, may iilang nagbago. Yung dating mga kagubatan lamang ay ginawa ng taniman. Yung dati ay makikita ng mga maisan ay meron ng iilang kubo. Yung mga bahay din sa sentro na madadaanan nila ay may mga kuryente na rin. Mama, nandito na po ba tayo? Napukaw ang atensyon ni Lizzie sa tanong ni Rica. Oo anak, nandito na tayo sa totoong tahanan na matatawag nating atin. Tahanang walang mananakit sa atin. Sagot ni Lizzie. Tumawag naman kaagad ng habal-habal ang babae at nagbatid na sa kanilang bahay. Matapos ang 30 minutos na biyahe, sa wakas nakarating na rin sila sa harap ng bahay na kinalakihan ni Lizzie. Napangiti naman ng malawak ang babae dahil halos dekada mahigit siyang nawala. Hindi pa rin o wala pa ring pagbabago sa kanilang sityo. Hindi katulad sa sentro ng kanilang baryo, ay marami ng mga may tindahan doon. Hanggang sa, Lizzie? Lizzie? Ikaw na ba yan? Boses ng isang pamilyar na ali ang nakapagpabalik sa kanyang realidad. Manang Cecil, kumusta ho? Nakangiting pagbati ni Lizzie dito. Kaagad namang tumalon-talon sa tuwa ang matanda at niyakap ng mahigpit ang babae. Ininda naman bigla ni Lizzie ang sakit sa pagkakayakap ni Manang Cecil dahil ayaw niyang malaman ito ang kanyang kalagayan. Si Manang Cecil ang isa sa mga pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ina. Hindi ito nawawala sa kanilang pamilya, lalo na tuwing gipit sila. Si Manang Cecil na rin ang minsay naging sandalan ng kanilang pamilya. Noong walang-wala silang malapitan sa kanilang lugar at malalayong kamag-anak. Lizzie, anak ko, ilang dekada ka na ring hindi bumisita rito. Wala kaming balita na natanggap mula sa iyo. Simula nung sumama ka sa asawa mo. Nasaan ka ba kasi nanggaling ha? Tsaka ito na ba ang anak mo? Diyos ko, napakaganda naman. Manang-mana sa nanay at lola. Siyempre sa akin din. Mahabang litanya ng matanda at pinisil-pisil pa ang mukha ni Rica. Naku, maraming salamat ho Manang Cecil. Pasensya na ho kayo kung ngayon lang ako nakapagbakasyon dito. Sina nanay at tatay po ba? Tsaka yung kapatid kong si Joshua. Kumusta na sila? Sunod-sunod na tanong ni Lizzie. Naglaho naman bigla ang kaninang malawak ng ngiti at masayahing mukha ni Manang Cecil. Para bang napalitan ito ng pangangamba at takot. Halina muna kayo. Doon muna kayo sa bahay ko at
Ipapaliwanag ko sa'yo lahat, anak. Sige na, hali kayo. Nagmamadaling wika ng matanda at para bang nag-iba ang timpla nito. Kaagad namang sumunod si Lizzie kahit nagtataka siya ng husto sa ikinikilos bigla ng matanda. Isa pa, napansin niya ring walang katao-tao sa dati nilang bahay. Kaya naman ay nagpatianod na lamang siya. Nang makarating sila sa bahay ni Manang Cecil, kaagad sila nitong inasikaso at pinakain. Nagluto rin ng matanda ng makakain, katulad ng kanin at may isda. Bago sila umupo sabay-sabay sa harap ng hapagkainan, focus na muna sila dahil gutom na talaga sila. At pagkatapos nilang kumain, doon si Lizzie tinawag ni Manang Cecil. Inutusan niya lang saglit si Rica na maglaro na muna sa labas upang hindi marinig ng bata ang kanilang pag-uusap. Ano ho, Manang? Nasaan si Tatay? Naku, miss na miss ko na sila. Tiyak matutuwa ang mga yon kapag nakita ako. Panimula ni Lizzie. Ngunit hindi naman mapakali ang matanda sa kanyang inuupuan. Hindi rin ito makatingin ng maayos kay Lizzie na siyang ipinagtataka ng gusto ng babae. Kasi Lizzie, anak, nauutal na saan ng matanda. Yung mga magulang at kapatid mo, sumali sila sa kulto rito sa lugar natin. Tinatawag silang kulto ng mga aswang dahil aswang ang namumuno sa kanila. Tapos, hindi lang iyon, kundi aswang naman lalason pa. Hindi na rin kasi kinaya ang kahirapan dito simula nung umalis ka. Yung iba na walang mga tao na bahay ay sumapi rin sa mga kalawete o yung mga taong labas at namumundok na sila. Yung iba naman ay sumapi na sila katulad ng pamilya mo. Paliwanag ni Manang Cecil at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Napakunot noon naman ng babae. Manang, paano po ba? Tanong niya. Nung gabing kinonta kanila para sana manghihingi sila ng makakain, hindi ka raw makontak. Nakiusap sila sa pamangkin ko sa baryo. Natawagan ka at dala-dala ang number mo. Pero yun nga, hindi ka nila makontak. Binigyan ko sila ng bigas noon pero ilang araw ang makalipas, hindi na talaga kinaya ng pera ko. Hirap na rin ako sa pagtatrabaho. Tsaka diba yung tatay mo, hindi makalakad. Simula nung sumali sila sa kulto ng mga aswang, naging mas maayos ang buhay nila, Lizzie. Gumaling ang tatay mo. Mapera na rin ang pamilya mo. Mahabang litanya ni Manang Cecil. Hindi naman makapagsalita ng maayos si Lizzie dahil sa nalaman. Para bang pinipres siya bago magsasalita. Manang, yung kultong yan, pangalan lang ba talaga? O lahat sila na sumali rin yan ay aswang na? Paglilinaw ni Lizzie. Lumunok ng sariling laway ang matanda bago nagsalita. Bago sinasali ng mga miyembro ng kulto ang mga tao, dinadaan mo na nila ito sa pagpapahirap. Kapag nalampasan nila iyon, maibibigay na sa kanila ang itim na perlas kung saan magiging aswang ka na. Sa madaling salita, lahat ng kasali sa kultong iyon ay aswang na, kabilang ang iyong pamilya, anak. Mahabang paliwanag ni Manang Cecil. Hindi naman makapaniwala si Lizzie sa kanyang nalaman. Halos mawalan siya ng malay dahil sa kanyang nararamdaman ngayon. Pakiramdam niya, iniwan at kinalimutan na siya ng kanyang pamilya. Manang, saan ko po ba matatagpuan ang pamilya ko? Nais ko silang iligtas. Mangiyak-ngiyak na tanong ni Lizzie.
Ngunit umiling si Manang Cecil. Hindi mo na sila maliligtas, anak. Isa na silang ganap na aswang. Kumakain na sila ng mga dugo ng hayop at lamang loob. Nambibiktima rin sila ng mga hayop na nasa farm. Dito sa lugar natin, talamak ang patayan ng mga hayop dito. Dahil sa kanila, lalo na ang mga kambing, wala na mga puso at lamang loob. Wala namang magagawa ang mga tao dito dahil liblib ito at pinagsasawalang bahala lamang nila. Mahabang paliwanag ulit ng matanda. Naudlot naman ang kanilang pag-uusap nang biglang sumigaw si Rica. Dali-dali namang lumabas si Lizzie at pinuntahan ang anak. Nadatnan niya itong umiiyak habang nakaupo sa lupa. Anong nangyari, anak? Nag-aalalang tanong ng ina. May pangit doon. Sigaw ni Rica. Nakakatakot ang itsura, kulubot, may balahibo. Kaagad namang inalalaya ni Manang Cecil ang mag-ina na pumasok sa loob ng bahay. Alam niya kasing hindi maganda ang mangyayari. Kapag alam ng mga aswang na may dayo sa kanilang lugar, ito ang kanilang pagdidiskitahan. Kaya upang maprotektahan si Lizzie at ang anak nito, naglagay ng asin at bawang si Manang Cecil sa labas ng gate ng bahay na kawayan. Naglagay din siya ng patalim sa labas ng pintuan at baliktad na walis sa magkabilang pintuan ng kanyang bahay. Manang, ano po bang nangyari? Tanong ni Lizzie. Para yan mamayang gabi. Hindi biro ang kalbaryong nararanasan namin dito tuwing sumisapit ang dilim. Sagot lamang ni Manang Cecil. Sumapit ang gabi. Pagkatapos magligpit ng pagkainan, natulog na kaagad ang mag-ina dahil na rin sa pagod. Samantalang si Manang Cecil naman ay abala sa pag-aayos ng bintana at pintuan upang masiguradong ligtas sila noong gabi na yon. Maya-maya pa, isang kalampag ang kanyang narinig sa itaas ng bubong. Napaantanda na lamang ang matanda at pumasok sa silid kung saan natutulog ang mag-ina. Diyos ko po, gabayan niyo kami. Taimtim na panalangin ng matanda. Maya-maya pa, sunod-sunod na nakalabog sa bubong ang narinig ng Manang. Maski si Lizzie na mahimbing ang tulog ay nagising din. Napasigaw siya sa takot nang siyang ika-alerto ng mga aswang sa labas. Tahimik lang, huwag kang magpanik. Pagpapaalala ni Manang Cecil. Maya-maya pa tumahimik ang buong paligid. Akala nila'y umalis na ang mga nilalang, ngunit nagkakamali sila. Ate, alam kong nandyan ka. Si Joshua ito. Namimiss ka na namin ni nanay. Halika na, ate. Boses iyon ng nakababatang kapatid ni Lizzie na binata na. Ngunit masasabi mong hindi ito normal na boses ng tao. Para itong nangaakit ang tao upang lumabas ng bahay. Tatayo na sana si Lizzie nang bigla siyang pigilan ni Manang Cecil. Wag, hindi sila yan. Hindi yan ang kapatid mo, Lizzie. Nililin lang ka lang. Pagpipigil ni Manang Cecil. Manang, hindi. Sila yan. Nagkakamali ka lang eh. Sila yan. Gusto ko silang iligtas, Manang. Pagpupumiglas naman ni Lizzie. Anak, huminahon ka. Ito ang tandaan mo. Ang isang taong nagpakain na sa dilim ay suntok sa buwan na mahahatak mo papabalik sa liwanag. Pagbabanta ni Manang Cecil. Napatigil naman ang dalawa sa pagtatalo nang biglang nag-iba ang boses sa labas. Naging mas malalim ito na para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Buksan mo! Sigaw ng nilalang at pinagkakalampag ang bubungan. Bakit ganyan sila kadesperado at desperadang makuha kayo? Nagtatakang tanong ni Manang Cecil. Hindi kasi ganito ang karaniwang mga aswang na umaatake tuwing gabi. Noong gabi na kasi na yon, para silang nakaamoy ng masarap na pagkain sa bahay ng matanda.
Kaya para bang ginagawa nila ang lahat para lamang makuha ito. Lizzie, buntis ka ba? Tanong bigla ni Manang Cecil. Napakunot noon naman si Lizzie dahil sa tanong na matanda. Hindi ko alam, Manang. Ano ang ibig niyong sabihin? Nagugulo ang sagot ni Lizzie ngunit hindi pa rin kumbinsido si Manang Cecil. Hindi sila ganyan kadesperadong kunin kayo kung wala silang mapapala rito. Pero meron eh. Kailan ka ba huling dinatnan? Tanong pa ng matanda. Ngunit napaisip-isip naman si Lizzie. Doon niya napagtanto na 3 buwan na rin pala siyang hindi dinatnan ng regla. Ngunit hindi pa rin siya naniniwala sa kanyang duda. Sa awa naman ng Diyos ay umalis din naman ang mga ito. Kaya naging payapa na ang kanilang sitwasyon. Kinaumagahan, halos hindi makausap si Manang Cecil at Lizzie dahil sa sakit ng kanilang ulo. Hindi kasi sila nakatulog buong magdamag dahil sa pagbabantay na baka atakihin silang muli ng mga aswang na yon. Samantala, nakangiti namang bumaba ng tricycle si Antonio dahil nandun na siya ngayon sa harap ng bahay ni Lizzie. Sinundan niya ang kanyang mag-ina roon dahil alam niyang doon lang pupunta ang mga yon. Kinuha niya ang sunglasses na suot niya at tumingala sa bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Ngumiti siya ng sarkastiko habang iniisip kung paano niya paslangin isa-isa sa harap ni Lizzie ang pamilya nito. Antonio, isang pamilyar na boses. Ang ina ni Lizzie. Nakasuot ito ng mahabang itim na bestida at nakabelong itim. Nay. Kunwaring masiglang pagtawag din ni Antonio sa ina ni Lizzie. Nagmano siya kaagad rito. Kumusta? Mabuti at binisita niyo kami rito. Halika. Naghihintay na si Lizzie at ang anak mo. Malumanay na wika ng ginang. Kaagad namang sumunod si Antonio na walang pagdududa. Samantala sa kabila, habang kumakain ng almusal, biglang nakaramdam ng pagduduwal si Lizzie. Kaya naman dali-dali siyang tumungo sa kusina at doon sa likuran ay sumuka. Natatakot siya sa katotohanan na buntis nga talaga siya. Ngunit nang makita niya ang tingin ni Manang Cecil, hindi na niya kayang magsinungaling pa sa kanyang sarili. Lumapit siya sa matanda at niyakap ito ng mahigpit. Kwento niya ang lahat-lahat ng kanyang napagdaanan sa kamay ni Antonio. Naawa naman ang matanda at handa siyang tulungan kung sakaling susundan sila ng lalaki. Patawad po, Manang, kung nung una hindi ako nakinig sa inyo. Umiiyak na paghingi ng tawad ni Lizzie. Ano ka ba, anak? Wala yon. Lahat naman tayo nagkakamali. Basta ipangako mong aalagaan mo ang batang nasa sinapupunan mo. Kahit anong mangyari, naintindihan mo. Demonyo man ang naging ama niyan, pero walang kasalanan ng bata sa lahat ng nangyayari. Masking itong si Rica, apo ko, aalagaan mo ang iyong mama, ha? Mahabang habili ni Manang Cecil sa dalawa. Mabilis na lumipas sa mga oras. Kinagabihan muli, nagulantang si Lizzie at Manang Cecil sa sunod-sunod na katok na kanilang narinig mula sa labas. Ang katok na ito ay parang galit na galit at gusto nang pumatay ng tao. Natakot naman kaagad si Lizzie dahil ang nasa isip niya ngayon, baka natunto na sila ni Antonio at bugbog na naman ang aabuti niya dito. Sino yan? Tanong ni Manang Cecil. Ilang minuto pa bago tumigil ang katok. Pumasok kayo sa silid. Ilagay mo tong itim na damit sa tiyan mo para maprotektahan ang bata. Bulong na habili ni Manang Cecil kay Lizzie. Kaagad naman itong sinunod ng babae. Sino nga yan? Sigaw ulit ni Manang Cecil. Maya-maya pa, isang halakhak ang kanyang narinig mula sa labas. Kasunod no ng pag-ungol nito na parang kahoy na binibiyak.
Kung si Lizzie ang gusto niyong kunin, pues hindi niyo magagawa yon. Dadaan mo na kayo sa bangkay ko bago niyo makuha ang sanggol sa sinapupunan niya. Galit na sigaw ni Manang Cecil. Maya-maya pa, bigla na lang tumalsik ang pintuan, dahilan upang magulat ang matanda. Tumambad sa kanyang figura ng nilalang na naglalaway. May buhaghag itong buhok, mapupulang mga mata, matatalim na mga ngipin, itim na katawan na mabalahibo at matatalim na kuko. Lizzie, tumayo ka. Sa likod kayo dumaan. Bilis! Sigaw ni Manang Cecil bago siya atakihin ng nilalang. Dali-dali namang hinatak ni Lizzie ang kanyang anak at dumaan sila sa likod. Kahit natatakot, tumakbo ng mabilis si Lizzie at tumakas. Narinig rin niya ang pag-iyak na Rika at ang mga pakpak na nasa itaas lamang nila. Pumasok silang dalawa sa isang masukal na gubat at doon naghanap ng matataguan. Wala rin naman kasing ibang kabahayan sa kanilang lugar maliban sa dati nilang bahay na wala na ring nakatira. Malayo pa ang kabihasnan kaya hindi sigurado si Lizzie kung masisikatan pa ba sila ng araw. Sa kanilang pagtakbo, isang nilalang ang humarang sa kanilang dinadaanan. Babalik na sana ulit si Lizzie sa kanilang pinanggalingan nang biglang bumagsak ulit ang isang pangnilalang sa harap niya. Walang nagawa ang babae kundi yakapin ng mahigpit ang anak na si Rika at hawakan ang kanyang tiyan habang papalapit ang mga gutom na nilalang. Akmang susunggaban na sila ng mga ito ng 3 aswang ang bumagsak muli mula sa itaas at walang habas na pinagpapatay ang bawat aswang na nais lumapit sa mag-ina. Hindi alam ni Lizzie ang nangyayari kung bakit sila iniligtas ng 3 aswang. Ang nasa utak lamang niya noon ay ang makatakas sila sa mga ito. Hindi na nagaksaya si Lizzie ng oras. Kahit nahihirapan siya, kaagad niyang inakay si Rika at dali-dali silang tumakbo. Ngunit hindi nakaayon sa kanila ang tadhana. Hinarangan ulit sila ng isang malaking aso na naglalaway. Napasigaw si Lizzie. Halos binabanggit na ang ilang dasal. Hindi niya alam kung tama ba. Narinig naman iyon ng 3 aswang ang aso at kaagad nilang pinuntahan ang babae. Tumalo ng sabay-sabay ang 3 aswang at kaagad na binagsakan ang mga asong papalapit sa babae. Napaiyak na lamang si Lizzie dahil hindi na rin kinaya ng kanyang katawan ng pagod. Dagdag pa ang pasa sa kanyang katawan na kumikirot. Umiyak nang umiyak rin si Rika habang nakayakap sa kanyang ina. Maawa kayo. Huwag niyo kaming patayin ng anak ko. Nais pa naming mabuhay. Pagmamakaawa ni Lizzie. Napatingin naman sa kanya ang 3 aswang at dahang-dahang lumapit sa kanila. Napapikit pa ang babae sa pag-aakalang papaslangin na sila ng mga ito nang isang yakap ang natanggap niya sa isa sa mga ito. Nabigla naman si Lizzie sa nangyari. Doon lamang niya napagtanto ang lahat nang magsalita ang isang nilalang. "Patawad ate kung naiwan ka namin." Boses ng tunay na Joshua, ang kanyang kapatid. Ang nakayakap naman sa kanya ngayon ay ang kanyang ina, samantalang ang kanyang ama naman ay nakatayo sa harap niya. Mahal na mahal ka namin, anak. Pasensya ka na kung nagawa kong paslangin si Antonio. Nalaman ko kasi kung ano ang ginawa niya sa'yo. Sinabi lahat ni Vincent sa amin yon. Kaya upang mailigtas ka namin at ang sarili namin, napagdesisyon na naming maging aswang. Matagal na naming alam ang nangyari sa iyo, anak. Ngunit ngayon, tapos na, anak. Tapos na ang paghihirap mo. Malumanay na paliwanag ng kanyang ina. Mahal na mahal ka namin, anak. At ang 2 apo namin. Dugtong pa ng kanyang ama. Doon lamang napagulgol si Lizzie
at niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Todo siya hingi ng tawad ngunit huli na ang lahat. Sige na, tumakas na kayo. Ingatan mo ang mga apo ko. Kailangan na naming bumalik. Tumungo ka sa bahay, Lizzie. Sa dating kwarto mo, nandoon ang isang bag na ginto. Panimula ninyo ng apo ko. Yan na rin ang pamana namin sa iyo, anak. Mahal na mahal ka namin. Huwag mo kaming alalahanin. Ayaw ko na magaya ka sa amin. Mamuhay ka ng normal. Pumunta ka sa lungsod. Magpakalayo-layo ka. Kung maaari sa Mindanao ka magpunta. Saad ng kanyang ina at kumala sa yakap. Sige na anak, tumakas na kayo. Dalian mo. Utos naman ng kanyang ama. Walang nagawa si Lizzie kundi bitbitin ang kanyang anak bago kumaripas ng takbo habang umahagulgol. Hindi niya akalain na gagawin pa rin pala ng lahat ng kanyang pamilya para sa kanya. Nang makababa na sila sa kagubatan, doon ay tumambad sa kanila ang malawak na daanan. Masasagasaan na sana sila ng sasakyan nang bigla na lamang itong tumigil sa tamang oras. Napaupo si Lizzie sa gitna ng daan habang hawak-hawak si Rica na umiiyak. Bumaba naman ang driver na walang iba kundi si Vincent, na siyang sumunod rin matapos niyang malaman na tumungo si Antonio sa Samar upang kunin ulit si Lizzie. Lizzie, hali kayo. Sumakay kayo rito. Sigaw ni Vincent at tumakbo sa mag-ina. Doon lamang nawala ng malay ang babae nang masigurado niyang ligtas na siya. Dinala naman kaagad ni Vincent si Lizzie at Rica sa ospital sa bayan. Kaagad naman silang naasikaso ng doktor. Samantala, ang pamilya naman ni Lizzie ay palihim na tumiwalag sa kulto. Dahil alam nilang papalapit na ang mga pulis. Alam na rin ng mga mamamayan kung saan nagtatago ang mga aswang. Makalipas naman ng 3 araw, nagising na rin sa wakas si Lizzie. Una niyang naisip ay ang habilin ng kanyang ina. Doon ulit siya napahagulgol kay Vincent at sinabi lahat sa lalaki ang kanyang gustong mangyari. Lumipas ang kalahating buwan, tuluyan ang na-discharge sa ospital si Lizzie. Tumungo sila ni Vincent sa lumang bahay nila at sinunod naman ng babae ang inabilin sa kanya ng kanyang ina. Tumungo siya sa dati niyang kwarto at doon naghukay-hukay siya doon hanggang sa tumambad sa kanya ang isang bag na ginto at mga alahas. Napaiyak na lamang si Lizzie habang nakatingin sa family portrait nila na nakasabit mismo sa kanyang kwarto. Makalipas ang ilang taon, naging maayos ang buhay ni Lizzie at Rica sa lungsod. At doon nga sila nagtungo sa Davao. Gamit ang kayamanang ipinamana sa kanya, naging mayaman ang mag-ina sa tulong nito. Mas naging maayos ang buhay nila. Nililigawan na rin ni Vincent si Lizzie at di kalaunan ay nagpakasal na rin ang dalawa. Hindi pinagsisihan ni Lizzie ang nangyari kay Antonio. Para sa kanya, yun ang naging dahilan upang matapos na ang kasamaan ng kanyang dating asawa. Minsan nga ay nagtatanong ang dati nilang kapitbahay sa kanyang account kung nasaan na si Antonio at kung bakit ibang-iba na ngayon ang babae. Ngunit nginingitian lamang sila ni Lizzie at hindi na pinapansin. Mga kaaswang, madalas nating marinig ang salitang pagmamahal. Madali itong sabihin, pero mahirap isabuhay. Marami ang nagsasabing nagmamahal sila, pero kapag nasaktan, iniwan o napagod, biglang nawawala. Pero malinaw ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Ang pagmamahal ay hindi lang pagkaramdam. Ito ay isang desisyon at gawa. At tandaan natin ito, kung puno ng galit ang puso mo, wala nang puwang ang pagmamahal. Kung puno ng pride ang puso mo,
hindi ka talaga matutong magmahal. Marunong ba akong magpatawad? Marunong ba akong umintindi? Marunong ba akong magmahal kahit mahirap? Hindi naman. Nabubuhay lang ako sa takot noon kaya hindi ko maalisan ang lalaking labis na winasak ako. Pero sa bandang huli, nasa akin din naman ang huling halakhak. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Ingat kayo palagi at huwag kalimutan magpandesal.